investigation kahapon, isang message lang ni Miss Maharlika, na-rattle na si Senator Bato, nawala na yung composure niya, di ba? Na-trigger si Senator Bato. Naapektuhan siya ng bonggang-bongga sa message lang ni Miss Maharlika. May babae baga naman na nag-abot ng cellphone, yun ang napansin ko eh. May nag-abot ng cellphone and pinabasa sa kanya yung post ni Miss Maharlika, naapektuhan na siya ng malala. Anyway, basahin ko lang tong yung post ni Sir Jay Sonza bago tayo pumunta sa Senator Bato. Teka muna. Magtatanong lang kami, sir ha, baka maapektuhan ka na naman. May utos ba sa'yo na pauwiin si Miss Maharlika sa Pilipinas? Meron ba nag-utos sa inyo yan? At bakit gusto niyong pauwiin si Miss Maharlika? Pwede naman siyang umattend ng Senate hearing via Zoom, via video conference. Ginagawa yan ng pandemic. Allowed yan. Porke tapos ng pandemic, pipilitin yung physically present. Alam niyong magugurgur. Kaya nga nagtatago yung sino-sino. Si General Bantag, hindi mahagilap. Si Kong Arnie Teves, nasa Timor-Leste, nahuli ng ayata. Ayaw umuwi ng Pilipinas sa kadahilan ng baka magurgur. May nagurgur na nga, sir. Yung Percy Lapid, nagurgur na nga, di ba? Marami nang tao. Even si Pastor Quiboloy ayaw pumunta ng Senado. Bakit hindi nyo payagan na lang yung kung sino-sino yung ini-invite nyo na through video conference? Ay nasa US si Miss Maharlika, for sure hindi mahina ang signal doon. US yan, maganda ang internet. Bakit kailangan physically present? Kaya mo bang ipasummon si Miss Maharlika? Kaya mo bang ipa-extradite? Hindi na Filipino citizen si Miss Maharlika. Ang pagkakaalam ko, American citizen siya. Hindi siya dual citizen yata, mga tatkuya. May jurisdiction ka ba over Miss Maharlika porke dati siyang Pilipina or Pilipino ang dugo niya at nananagalog? Kaya mo bang ipabitbit yan? Kaya mo bang ipadakip kung hindi pupunta sa Senate? Hindi nyo nga mapapunta si Pastor Quiboloy, si General Bantag, yan, si Kong Arnie Teves, hindi nyo nga mabitbit papuntang Senado eh. Si Miss Maharlika pa kaya? Basahin ko lang yung mga post ni Sir Jason sa mga kuya. Teka lang. Bago tayo pumunta sa good luck kung mapapunta mo si Miss Maharlika sa Pilipinas. Willing naman daw si Miss Maharlika, malakas talaga ang loob. Pero syempre, if I were you, Miss Maharlika, at sana kung may makakarinig sa vlog ko, or maybe I can send her a message, wag niyong wag kumbinsin niyong wag umuwi si Miss Maharlika. Baka mabangbang yan. Baka magurgur yan. Of all the people ngayon na may mga expose, si Miss Maharlika ang matinding kalaban ng kuting at ahas. Aside from the Dutertes, wala nang iba. Threat na mabonggang-bongga, threat na malala si Miss Maharlika kay kuting at ahas. Huwag niyong kumbinsihin niyo si Miss Maharlika na huwag umuwi. Kasi narinig ko sa vlog niya kagabi, handa siyang humarap sa Senado via Zoom or even physically present sa Senate. Pupunta sa Senate dyan sa Pasay. Pasay ba yan? I think so. Malapit sa MOA yan eh. Basahin ko lang ha, PIDEA leaks hearing. Ito yata yung siguro assessment or evaluation ni Kuya Jay Sonza. The primary purpose of the hearing is to determine whether the documents leaked are authentic or not. Who leaked these documents and pictures and sent them to vlogger Maharlika in the US and some other media personalities in the Philippines? Katulad ng Daily Tribune. Sino ang gumawa ng mga dokumento? Si former PIDEA yun nasagot na nga. Yung invited kahapon, si PIDEA investigator Jonathan Morales, yung kalbo. Sino ang magpapatotoo? Natural yung gumawa ng dokumento, si Sir Jonathan. Sino ang naglabas ng dokumento? Sabi ni Morales, hindi siya. Dahil may na isang dekada na wala siya sa loob ng PIDEA. Tinanggal nga eh. At wala siyang access sa files. So, recent lang nakarating kay Miss Maharlika yung dekada ng dokumentong yan. Na hindi nga sukat akalain ni Sir Jonathan na makakalkal. Pero sabi nga niya, siguro rin to, tadhana na rin, no? Na isa yata yan sa dahilan kung bakit tatanggal siya eh. Isa sa mga dahilan, di ba? Kasi nga, parang gusto niyang manindigan, bakit kailangan
Well, bakit nga raw ititigil ang investigasyon porke Bongbong Marcos yun at porke Maria na isang sikat na artista, di ba? So kung ordinaryong tao yun, tuloy ang entrapment, tuloy ang surveillance. Pero dahil nga senador nung panahong yun, or kung congressman pa man dati si Kuting, hindi ito tuloy at porke artista yung isa, 'di ba? Doon pa lang Senator Bato eh. 'Di ba? Tama yung may point porke senador at presidente ngayon. Or kung senador man siya noong 2012, hindi na itutuloy. Red flag 'yun. May mali sa PIDEA. Magpa-imbestiga ka rin. Ano ba yung mga sistema dyan sa PIDEA na dapat ayusin? Na bakit may kinikilingan, bakit may pinipili, bakit may poprotektahan parang media na inutil. Kung walang access si Morales sa file, sino ang naglabas ng mga dokumento mula sa file or folder ng PIDEA simula pa noong March 2024? March yata nakarating kay Ms. Maharlika lang, bago lang yung leakage na yan eh. Imposible naman sigurong natanggal ng pusa sa fastener, correct? Malinaw pa sa sikat ng araw na nasa loob ng PIDEA ang leakage. Kung sino ang ahas o bayani yun for sure. Depende kung kanino kapanig sa usapin, yan ang hindi nawari sa investigasyon kahapon sa Senado. Kaya kami nakukulangan, sir. Ulitin ko, Mr. Morales, Mr. Morales authenticated the documents kasi siya ang gumawa at nakapirma dun sa dokumento. Walang ibang makakapagpatunay kundi siya. So confirmed. Legit ang document. Sinungaling ang karap mong sina Lazo. Tapos ang pag-iinitan mo si Ms. Maharlika at hindi si Lazo. Kasi nga hindi mo sir naiintindihan siguro ang batas or ang 'di ba ang processes ng pag-authenticate ng ebidensya. Sabi ni Attorney Trixie kahapon mga kuya ay para mapatunayan kung legit yung nasa TV screen kahapon habang nag-iimbestiga si Senator Bato, yung authority to operate, 'di ba, yung isang permit or kung ano man yun, paper. Pre-operational report 'yon. Yung authority to operate at saka pre-operational report, para mapatunayang legit, dapat nandun yung tao na magsasabing, ako ang gumawa niyan, pirma ko yan, at hindi yan AI. Nandun. Si Sir Jonathan, confirmed, legit yung document. Confirmed din na sinungaling yung Lazo, Senator Bato. Bakit parang hirap na hirap ka? Wala kang kinontempt, may sinungaling kang kausap. Di ba ganyan kaangas ang Senado, even yung lower house? Kapag may sinungaling na numpa naman, under oath naman, to tell the truth and nothing but the truth, iko-contempt nyo, ipakukulong nyo. Ganyan nangyari kay Miss Lorraine Badoy, kay Dr. Lorraine Badoy, at saka kay Ka-Eric Celis. Nakulong. Dahil pinagbibintang ang nagsisinungaling, hindi naman nagsisinungaling yung dalawa. Ayun obvious na may nagsisinungaling, kinonfirm na ng tao, kinonfirm na legit yung document. Sasabihin naman ng isa, sinungaling, at walang ganyang document sa PIDEA. So walang nag-leak, sir. May sinungaling sa kausap mo, pero wala, naguluhan ka lang. Parang sabi mo, ay, deadlock or something. Hindi na natin matutuloy kasi iba sinasabi ng isa. Pag may ibang sinasabi yung isa at yung kabilang kampo, iba rin na sinasabi, ibig sabihin may sinungaling sa mga kaharap mo. Kinonfirm na nga nung ni Sir Jonathan, ako ang gumawa niyan. Ikaw na rin na-confirm. Sabi mo, legit mo ka legit ay may butas ng puncher. So photocopy ito, legit na document. Tapos tama yung mga sasakyan. Kinonfirm din mismo ni Lazo. Kung kanino yung mga Mazda doon at yung mga Isuzu, kung ano mga sasakyan nandoon. Ay di nagsisinungaling. Tapos yung Francia pa, sinabi pa nun ni Sir Jonathan na sinabi niya na i-deny na lang natin. Sinama ni Lazo yung Francia na parang chief ni Sir Jonathan. Yung Francia naman parang kulay ube na sa kaba, nangangatal-ngatal na rin magsalita. Sabi niya, i-deny na lang natin kasi ikaw naman Sir Jonathan ay matagal nang wala sa PIDEA, kami nandito pa, director na ako. So i-deny na lang natin. Tapos yung tinanong yung Francia, may pag-uusap ba kayo? Wala akong matandaan. Nag-usap kami ilang araw lang nakakaraan. Wala kang matandaan. Alam mo, Senator Bato, nagsisinungaling ang kausap. Tapos si Miss Maharlika ang pag-iinitan mo. Ayan nga. Pakinggan natin si Senator Bato ha. Teka lang. Alright, pakinggan nyo lang. Kasi gusto mong pauwi si Miss Maharlika. Anong gusto mo? Magurgur yan? May nag-utos. My God, cargo di konsyensya mo yan pag may nangyari.
Ba't kailangan physically present? Yun dun ako nagtataka mga ate at kuya eh. Pakinggan nga po natin. Okay? Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Yan, ginawa ko, ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica, sino lang ang senador andito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan, nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. So, yan. So, dahil dyan, well, masisisi ba natin si Miss Marlica? Baka yung iba sinisisi siya eh. Kung hindi ka nag-post Miss Marlica, baka tuloy-tuloy pa yung investigation. After nang nag-react siya dyan, tinigil na yung Senate investigation. Hindi na na-highlight yung PIDEA leaks, yung mga pangalan ng tao na nandun. So what's the sense na bibit-bitin ni Sir Jonathan Morales yung picture na ni Nakuting at ni Maria kung hindi naman talaga itatanong? Alam nga namang ang tanong ni Senator Bato ay, sino ang nag-leak dyan sa PIDEA? Umamin na. Tapos biglang sasagot si, ano ba? Halimbawa, tanongin ni Senator Bato si Sir Jonathan, ano? Sabi niya, umamin ka, sino sa tingin mo ang nag-leak ng mga documents na to kay Maharlika? Bakit lumabas itong mga ginawa mo, sabi mo na papeles? Ang alam nga namang isagot ni Sir Jonathan ito ang mga picture ni Kuting at ni Maria. Siyempre, ang sasagutin lang naman nung tinatanong ay yung tanong lang. Sabi ni Sir Jonathan, wala po akong idea. Pero hindi niya pwedeng i-segue na eto ang mga pictures, lima, nandito si Maria, nandito si Kuting. Hanggat hindi tinatanong, hindi naman yun ilalabas. So sir, yung pagtatanong mo pa lang at kung paano mo pinatakbo, okay. Given, ikaw nga yung nagpa-imbestiga, okay, sabi mo, kung talaga nabayaran ka, hindi ka magpapa-imbestiga. Pero yung pagtatanong mo, it's as if, nakarinig pa ako na parang parang ginagawan daw ng paraan, right? Na wag matuloy yan kahapon. Yung investigation na yan, ginagawan ng paraan daw na wag matuloy. Mabutit itinuloy. So malaking pasalamatan din kay Senator Bato. Pero yung mga pagtatanong mo, sir, parang gusto mo lang ma-persecute yung nag-leak. Hindi man lang sumagi sa isip mo na bakit ni-leak yan. Actually, pabor na yan. Ang sinasabi ng sinusuportahan mo presidente dati, Senator Bato, diba na si Tatay Digong na bangag yung pumalit sa kanya, ay mapapatunayan ng mga nag-leak na documents na yan. Tapos ngayon, gusto mong papuntahin si Miss Marlica as in present sa Senate sa May 7? Paano kung mapahamak yan? Paano kung mabaril yan dyan sa airport?
Or along, 'di ba, along the way to the Senate, mabarin mapahamak 'yan. Oh, anong gagawin mo? Sana wala namang nag-utos sa'yo na pauwiin talaga 'yan, ano? Well, malakas ang loob ni Miss Maharlika, baka marami rin siyang bitbit. Willing siyang, ang alam ko mga ate at kuya, hindi lang Zoom conference. Anong sabi ni Miss Maharlika kahapon? Willing siyang pumunta sa Senado, dyan sa Pasay, basta't aminin ni Lazo na yung document ay totoo. Yun yung kondisyon ni Miss Maharlika, di ba yung sinabi niya? Ay kahit hindi umamin si Lazo, eh, alam na ng nanonood na si Lazo ang sinungaling at totoo ang sinasabi ni Sir Jonathan. Umaamin na nga siya eh. Ako ang ano yan. Ako gumawa. Tapos, sasabi sinungaling ka, wala kaming ganyang document. Okay, sasabi mo. Ay, paano yan? May isa pa raw titistigo. Senator Bato, galingan mo. Hindi kailangan ni Miss Maharlika na present. Huwag mong ipilit. Kasi kung ipipilit mo, ano iisipin ng tao dyan? Baka may after na binatikos ni Miss Maharlika yung babaeng ahas, alam niya sa sarili niyang peligroso nang umuwi siya ng Pilipinas. Isa yan sa ikinagagalit niya na parang bakit ganito? Mahal ko naman ang Pilipinas, tapos parang wala akong karapatang umuwi or kung may karapatan man ako, napakadelikado kong umuwi. Uwi ako ng Pilipinas noon, suporta kay Kuting, sarili kong gastos. Ang pamasahe from Canada, galing pa siyang Canada one time, tapos galing ding US, 'di ba? Maka-attend lang sa inauguration, sa campaign, o sariling pera ang ginagastos, masayang umuwi ng Pilipinas. Nung naupo si Kuting na iba, naging peligroso ang buhay. Panahon ni Tatay Digong, grabe ang pambatikos ni Miss Maharlika kay Noynoy, lalo na kay Trililing. Nakakauwi ng Pilipinas si Miss Maharlika, safe. Panahon ni Pangulong Duterte yun. Naggrabe yung banta ng mga dilawan kay Miss Maharlika. Ngayon, sa panahon ni Kuting, mas matindi ang banta sa buhay. Tapos pauuwiin mo, Senator Bato. Bakit gusto mong umuwi? Bakit hindi pwedeng Zoom meeting? Anong klaseng pagtatanong na naman ang gagawin ninyo? Baka malamya na naman, baka masayang na naman ang oras namin. At hindi lang oras namin ang masasayang kapag ganyang klase ang pagtatanong ang gagawin mo, wala kaming napipigang masustansya, nasasayang rin ang pasweldo sa inyo, sir. Pinagpagawa pa kayo ng billions worth of building dyan sa BGC, Senate building na state of the art, unique na building. Tapos ganyan, trabahong ipoprovide nyo sa amin, mahiya naman kayo. Right? Aabangan namin, galing-galingan mo, sir. Hindi porke Bisaya ka, mahina ka na sa pakikinig. Or mahina ka na sa pagtatanong. Hirap ka lang managalog. Nakakapag-English ka naman. Oh. Hindi pwedeng umattend si Miss Maharlika ng Senate investigation through video lang. Bakit? Ano ang goal nyo? Ano kaya ang goal nila? May nagutos kaya na kailangan umuwi si Miss Maharlika? Or napikon lang si Senator Bato? Pakicomment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.